Ang Hyuga-class helicopter destroyer, Hyuga-gata Goikon, ay isang klase ng helicopter carrier na binuo para sa Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF. Dalawang Hyuga at Ice ay binuo, sa pagtatapos ng klase ay ang pinakamalaking barko na ginawa para sa hukbong dagat ng Hapon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inilarawan si Hyuga sa isang dokumentaryo ng PBS bilang unang Japanese aircraft carrier na binuo mula noong World War II. Klase sa Hyuga, mga tagabuo, EE Marine United, mga operator, Japan Maritime Self-Defense Force. Naunahan ng klase ni Shirane, nagtagumpay ng Azumo Class, itinayo, 2006 hanggang 2011. Sa komisyon, 2,000 na kasalukuyan, na kumpleto, 2, aktibo, 2. Pangkalahatang katangian, uri, carrier ng ASW. Pag-alis, 13,950 toneladang pamantayan. 19,000 tonelada ang buong cargo. Ang haba, 177 metro, 646 na piye. Sinag, 33 metro, 108 piye. Draft, 7 metro, 23 piye. Propulsion, COGAG, 4 na Ishikawa Jimharima, General Electric LM2500-30 gas turbines. 2 shaft 5-bladed CP props. 100,000 shaft horsepower 75 megawatts. Bilis, higit sa 30 knots 56 km per hour 35 miles per hour. Komplemento, 360 Hyuga, 371 Ice. Mga sensor at mga sistema ng pagproseso, ATECS, Advanced Technology Command System, OYQ-10 Advanced Combat Direction System, FCS-3AAW System, Sistema ng OQQ-21 ASW, NOLQ-3CU System, OPS-20C Surface Search Radar. Armament, 16 na Selmic 41 valves, 16 na SM, 12 RAM 139 VLASROC. 2 pinarami ng 20mm Phalanx CIWS. 2 pinarami ng triple 324mm torpedo tubes. 12.7 mm MG. Dinalaang sasakyang panghimpapawid. 3 pinarami ng SH-60K, 1 pinarami ng MCH-101. 18 sasakyang panghimpapawid maximum. Mga pasilidad sa paglipad, flight deck at nakapaloob na hangar. Ang Hyugas ay sinundan ng mas malaking klase ng Azumo, ang unang inatasan noong Marso taong 2015. Pinalitan ng mga Azumos ang Shirane class na mga destroyer ng helicopter. 3, ang Hyugas ay orihinal na sinadya upang palitan ang Shiranes. Ang mga detalye ng klase ng Hyuga ay maihahambing sa mga light aircraft carrier, tulad ng Italian Giuseppe Garibaldi at Spanish Príncipe de Asturias, sa Japanese at destroyer sa English, tulad ng lahat ng iba pang mga barkong panlaban ng JMSDF. Sa panahon ng pag-unlad, sina Hyuga at Ice ay pansamantalang pinangalanang 16DDH at 18DDH, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga numerong nagmula sa kalendaryong Hapones, partikular ang ika-16 na taon at ika-18 taon ng paghahari ni Heisei, 2004 at 2006 nang ibigay ang pansamantalang pangalan. Ang Hyugas ay pangunahing mga anti-submarine warfare carrier na nagpapatakbo ng SH-60K anti-submarine helicopter. Mayroon din silang pinahusay na mga kakayahan sa command and control upang magsilbing mga punong barko. Sa panahon ng kapayapaan, ang mga barkong Hyugas at Osumi class ay maaaring gumana ng magkasama upang magsagawa ng mga operasyong militar maliban sa digmaan, peacekeeping at relief operations. Ang mga barko ay armado ng 16 na CEL-VLS na may dalang evolved Sparrow missile surface-to-air missile, at Phalanx na malapit sa sistema ng armas para sa pagtatanggol sa sarili. Nilagyan din sila ng ATECS command system at FCS-3 fire control na may aktibong electronically scanned array radar system. Ang GlobalSecurity.org ay nagmumungkahi ng maximum capacity na 18 hanggang 24 H-60 class helicopter, o mas maliit na bilang ng mas malalaking helicopter, kahit na ang opisyal na complement ay iniulat bilang 3 Mitsubishi H-60 at isang Agusta Westland AW101 helicopter.
o 3 Mitsubishi H-60 at isang Sikorsky CH-53C Stallion helicopter. Ang mga barko ay nagpatakbo din ng JGSDF Fuji AH-64D Apache attack helicopter sa panahon ng Joint Amphibious Exercises kasama ang Estados Unidos. Ipinapalagay na ang mga pagbabago sa hinaharap ay maaaring magbigay daan sa pagpapatakbo ng VTOL, STOVL fixed-wing aircraft, gaya ng Harriers o F-35 Lightning II. Noong 2013, pinaandar ng USMC ang V-22 Ospreys sa Hyuga sa panahon ng magkasanib na amphibious exercises. Noong 2016, pinaandar ng MV-22 Ospreys ang Hyuga sa pakikilahok ng mga pagsisikap sa pagtulong pagkatapos ng lindol sa Kumamoto. Ang pagtatayo ng unang barko, ang JS Hyuga, ay sinimulan noong 2006 at ito ay inilunsad noong ika-23 ng Agosto taong 2007. Ang pangalawa ay inilunsad at pinangalan ng JS Ice noong ika-21 ng Agosto taong 2009. Hyuga DDH-181E Marine United, Yokohama ika-11 ng Mayo taong 2006 ika-23 ng Agosto taong 2007 ika-18 ng Marso taong 2009 aktibo sa serbisyo. ICE DDH-182 ika-30 ng Mayo taong 2008 ika-21 ng Agosto taong 2009 ika-16 ng Marso taong 2011 aktibo sa serbisyo. Ang Hyuga ay ipinangalan sa lalawigan ng Hyuga, Siangbuo, Hyuga no Kuni kasalukuyang Miyazaki Prefecture, sa silangang baybayin ng Kyushu, at ICE pagkatapos ng lalawigan ng ICE Kishibuo, ICE no Kuni, kasalukuyang Mie Prefecture. Namana nila ang mga pangalan ng ICE-class battleships na Hyuga at ICE ng Imperial Japanese Navy. Ang dalawang barkong ito ay ginawa noong unang digmaang pandaigdig at nagsilbi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kasunod ng labanan sa Midway, sina Hyuga at ICE ay ginawang hybrid battleship, aircraft carrier noong 1943 na pinalitan ang Afghan turrets at barbettes ng maliit na aircraft handling deck at handler deck kung saan maaari silang maglunsad ng squadron ng Yokosuka D-4Y dive bombers at Aichi E-16A seaplanes. Noong Nobyembre taong 2009, lumahok si Hyuga sa Ano Alex 21G joint naval exercise kasama ang US aircraft carrier na USS George Washington at iba pang USN at JMSDF ships upang mapanatili ang interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Noong ika-11 ng Marso taong 2011, ang 2011 Tohoku na lindol at tsunami ay tumama sa hilagang silangan na bahagi ng Japan. Agad na lumipat si Hyuga sa baybayin ng Miyagi Prefecture at nagsimula ng paghahanap at pagsadya. Si ICE, na pumasok sa serbisyo noong ika-16 ng Marso, ay sasali rin sa operasyon ng paghahatid ng tulong para sa mga kanlungan ng kanlungan. Noong ika-8 ng Nobyembre taong 2013, tumawid ang Super Typhoon Haiyan sa Visayas, Pilipinas. Sumali si ICE sa relief operation, gamit ang mga helicopter nito para magbigay ng mga relief supply sa malalayong lugar na naputol ng bagyo.